So, ako po si Teacher Phoebe and today po, i-explain ko po sa inyo ang tamang pong gamit po ng ECCD Assessment Checklist. Pero bago po yun, siguro po marahil nagtatanong po kayo, bakit po ba kailangan ko pang i-explain sa inyo na ang paggamit po ng ECCD Assessment Checklist? So, ngayon po kasi, since meron po tayong COVID-19, so mas minabuti na po na lang namin na gawin na lang po sa kanya-kanya nyo po mga tirahan po yung paggamit po or pag-assess po sa inyong mga anak. Kasi nga po, iniiwasan po natin yung face-to-face sa mga bata and dahil nga po para maiwasan din natin yung ating pagkakaroon po ng COVID-19. So, mas minabuti po namin na ituro na lang po sa inyo para po magawa po ninyo para less hassle po sa lahat ang pag-assess po sa inyong mga anak. So, ngayon po, nandito po ako para i-explain sa inyo po mamaya paano po ba siya ginagamit. So, may mga questions din po na, bakit ba kailangan kami? Diba, trabaho nyo naman po yun. So, ngayon po, hinihingi po namin yung tulong ninyo para po magawa po natin ito kasi kailangan po natin itong gawin para po sa mga bata. So, ayun po. So, dito po may hawak po ako ang sample po ng ECCD Assessment Checklist. So, ibibigay po namin to sa inyo sa school po natin. So, bibigyan po natin ng schedule kung kailan nyo po ba to pwedeng kuhanin. So, sa ngayon po, explain ko po muna paano ba ito ginagamit. So, makikita nyo po, harap at likod po, may nakasulat po yung ating ECCD Assessment Checklist. So, mamaya po lahat na nakasulat po dito, especially po dito sa pinakaharapan na kung saan kailangan po yung impormasyon ng inyong mga anak. So, yan, i-explain ko po mamaya. And, kung sakali naman po na nagtatanong kayo, kasi po doon sa video ko po, makikita ko po kayo doon, may makikita kayo na mga kagamitan po na ginamit ko. So, ang mangyayari po, i-provide po ng school natin ang mga materials kagaya po nito. So, may makikita kayo dyan, may mga shapes, mga iba't ibang larawan po ng mga animal. So, and ano po ba, mayroon pa dyan may mga family members. So, ito po ay provided po ng school. So, meron din po kayo makikita dyan ng color. So, lahat ng ito po ay ipoprovide ng school kasama po ang ating pong ECCD Assessment Checklist. So, hindi nyo na po kailangan mag-isip sa teacher, saan po ba namin kukuhanin yung mga gamit na pwede po namin gamitin para po sa pag-assess ng aming mga anak. So, siguro i-schedule na lang po natin kung ilan po yung mga pwede na gumamit per day. And, so, makikita nyo rin po doon, may mga iba pong kagamitan na hindi po talaga kailangan natin na mag-print ng mga ganito. So, may mga kailangan lang ng pitchel na kung saan meron naman po tayo sa bahay. Kung wala naman po tayong pitchel, kailangan ng mga bottle. So, yun, may mga alternative po tayo na pwedeng gamitin para po maisagawa po natin yung ating ECCD Assessment Checklist sa ating mga anak. So, ulitin ko lang po, kapag po ito ay ginawa natin sa mga bata, wag po natin sila i-insist na anak, kailangan magawa mo to, kailangan perfect ka. So, ulitin ko lang po, ang purpose po ng ating ECCD assessment checklist ay para lang po alamin natin kung ano po ba yung talagang kayang gawin ng inyong mga anak, tsaka po hindi po nila kaya, para po matulungan natin sila dun sa mga bagay na nahihirapan pa po sila. So, pagdating ng pasukan, so makikita namin sa checklist ay dito pala siya nahihirapan. So, yun po yung kailangan natin, ba't kailangan natin siyang gawin. And also po, kapag tayo po ay nagsasagot sa ECCD Assessment Checklist, may makikita po kayo dyan ng mga column. Dito po, may mga column po dyan na dalawa. So, may nakalagay dyan first and second. So, ulitin ko lang po, di ba po, kada taon meron tayong dalawang assessment. So, first assessment pa lang po natin. So, yung una nyo lang po na ima-mark lang po dyan, yung nasa first column, which is nakasulat po na first. So, yun lang po muna. Halimbawa po, may nakalagay dyan, umaakit sa silya o anumang mataas na kasangkapan. So, kapag nakita po, pinagawa sa kanya, halimbawa, pinaakit nyo po sa upuan. Tapos, nagawa po niya. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, gamit po yung lapis na lang po muna gamitin natin, i-check po natin. Paano teacher kapag hindi po niya kaya? So, ang gagawin po natin, leave it blank na lang po. Kasi, hindi pa po niya kaya. Teacher, paano po ba yun pag blanco? So, hindi po ibig sabihin na hindi kaya po ng inyong mga anak ay hindi na talaga niya kayang gawin. Marahil nahiya lang siya or kaya baka wala pa siya sa mood. So, okay lang po na hindi niya muna magawa. So, by the next time na nag-second assessment kami at ganun pa rin yung kanilang naging performance. So, tingnan po natin yung magiging resulta sa first po muna. In the second, titignan natin pagtatagpuin natin silang dalawa. So, siguro naman po sa ilang buwan, simula po ng first assessment namin hanggang sa makarating kami sa second assessment, may pagbabago na po sa inyong mga anak.
So, yun po. Sana po maintindihan niya po. So, ngayon po, i-explain ko na po kung paano po sinasagutan po yung ating ECCD assessment checklist. So, maraming salamat po. Kayo po ay patuloy na nakinig. Thank you po. Makikita nyo po yung Early Childhood Care and Development Checklist po. So, makikita nyo po dyan yung pangalan na mag-aaral. Isusulat ko po yung buong pangalan niya, middle initial at apelido. Next po, makikita nyo po yung Learner's Reference Number. So, iiwanan nyo lang po yung blanco. Ang next po ay kasarian. So, sasabihin nyo lang po dyan kung siya po ba ay lalaki o babae. So, isusulat nyo rin po dun. After po nun, makikita nyo po yung salitang kapanganakan. So, isusulat nyo po dyan kung kailan siya pinanganak. Una po yung buwan, araw po, tsaka taon. Next po yung lugar kung saan po siya mismo pinanganak. After po nun, pwede nyo na rin po isulat yung inyong address o tirahan. So, isusulat nyo po, halimbawa po, Barangay Sukat, Bayan o Lungsod ng Muntinlupa, Lalawigan. So, pwede nyo po ilagay NCR. After po nun, mabasa rin kayo na child's handedness. So, lalagyan nyo lang po ng check dyan. So, halimbawa po, pinagsulat nyo siya, pinag-drawing. Kung kanan po yung ginagamit niya, checkan nyo po doon. Kung kaliwa po, checkan nyo rin. Kung parehas po kanan-kaliwa yung kaya niyang gamitin, checkan nyo po yung salitang pareho. Pagkatapos po nun, ay tungkol naman po sa impormasyon ng mga magulang. Mababasa nyo po yung pangalan ng ama, isusulat nyo po yung buong pangalan, apelido po, at saka middle initial, at ilang taon na po ang tatay. Ganon din po yung antas ng edukasyon na natapos kung siya po ba ay college degree graduate, vocational, high school, elementary, at ano po yung trabaho. Ganon din po sa nanay, isusulat po yung buong pangalan ng nanay, edad, antas din po ng natapos niya, at yung magiging po, o yung trabaho. Kung sakali naman po na wala kayong trabaho, leave it blank na lang po, wag na lang pong sulatan. Okay po? So, kalimitan naman po, yun lang po yung nakalagay. At sa pinakailalim nun, may guro po. So, ako na po yung magsusulat doon. Pag naibalik nyo na po sa amin, fill upan na lang din po namin yun. So, sa harapan po, yun lang po muna yung inyong sasagutan. Ito naman po yung itsura po ng ating ECCD checklist. So, dito po nakikita po kayong dalawang column. So, ano po yung susulatan lang natin dyan? So, may nakikita kayo yung first po. So, dahil unang assessment pa lang po natin, dyan lang po yung imamark yun ng check. So, mababasa nyo po yung bawat competencies na meron dyan. Kung kaya po ng bata, yung bawat competencies, yun po yung lalagyan nyo ng check. Paano po pag hindi po niya kayang gawin? So, ang gagawin lang po natin, hayaan lang po natin na hindi na po muna kaya, i-mark lang po natin siya na blanco. So, wag natin siyang susulatan. So, hindi po natin kailangan mag-alala kasi po, may mga ilang buwan pa naman po kami na pwedeng magsama. So, by the next or sa pangalawa pong pagkakataon, ulitin po namin yan. Pwede na po siyang makasagot. So, ayun po lahat ng, yung mga dapat lang pong fill upan nyo po dun po sa ating ECCD assessment checklist. So, yung mga bagay po na hindi ko po in-explain doon, katulad mo ng distrito, paaralan, kami na lang po yung maglalagay. And kung may mapapansin po kayo doon, may nakalagay po dyan na computation of child's age. Lahat po na nandito na may column sa color blue po, kami na po yung bahala mag-fill up. Ang kailangan lang pong gawin ng mga magulang is gawin po yung assessment, chikan po yung nasa first column po, chikan po kung kaya ng bata, at kung hindi naman po, iwanan lang po natin ng blanco. So, wag po tayo mag-alala kung hindi po nila kaya. Meron po kaming ilang buwan na magkakasama hanggang matapos po yung end of the school year. So, sa pangalawang beses po, ganto pa rin po yung gagawin namin. Walang pagbabago, wala pong binago sa mga competencies. So, check lang po natin kung nag-develop po ba yung inyong mga anak. So, makikita po natin dun kung from the beginning po ba, ganun pa rin ba siya? Wala ba pinagbago o may pinagbago po siya? So, ito po talaga lang yung purpose po ng assessment. Sana po naintindihan nyo po kung paano po sinagutan yung ating ECCD checklist. Kung may katanungan po kayo, tanungin nyo lang po ako si Teacher Phoebe and si Ma'am Aiza po. Kung medyo po nalalabuan po kayo sa lahat. So, yun lamang po. Maraming salamat. Paalam po.